patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pinatawa niya tayo ng ilang dekada. Mula vaudeville hanggang pelikula, mula radyo hanggang sa telebisyon. Sa loob ng mahigit 60 taon, ang pangalan niya ay naging isa ng alamat at institusyon. Siya si Dolphy. At ngayong gabi, magbibigay pugay tayo at magpapasalamat sa nag-iisang hari ng komedya. Ako ay maganda. O yan, past tense yan. Saka po kutinta, saka po keso. Ay, hindi ako basang-basa. Puro ka nandun. Pagito. Ipinanganak noong July 25, 1928, si Rodolfo Vera Quezon. Una niyang pinangarap na maging sailor. Pero nauwi siya sa pagiging dancer sa mga vaudeville show noong dekada 40. Ang sikat na dancer at komedyante ring si Bayani Casimiro ang nakadiscover sa kanya. Sabi ni Bayani sa akin, kukunin kita sa tablado, sasama ka sa akin. Sabi ko, oo, kako, sa inyo pa ha. Pero turuan niyo ako ng tap dance, sabi ko. Oo, sige, magtsatsaga ka lang. Oo, pagtsatsagaan ko, sabi ko. O sige, magbubukas ako sa Cine Orient, sabi niya. Sama kita. Sabi ko, bilib ako sa'yo, sabi niya. Sabi ko na, basta mukhang inchik, magaling sumayaw. Sabi pa niya gano'n. Kinuha niya ako. Sige ho, tatatag kami, kasama ko siya. Bumuko ng mga artista hanggang nabuksan yung Orient. Ayun na nga, tinuturuan niya ako ng top, lahat kami. Sila ganyan, lahat yung mga sumasayaw ng bugi ng top na kinuha namin. Yung bukod yung sa pinapalakpakan ka po sa masayaw ka, iba naman itong tinatawanan ka. Ha? Sabi ko, tutuloy ko ito ako. Mula sa pagiging dancer sa mga stage show, nagpakita rin ng galing si Pidol sa pagpapatawa. Una siyang nakilala bilang komedyante gamit ang pangalang Golay. Ang pangalan niyo pala noon ay Golay. Saan nang galing yung Golay? Sa entablado kami. Nangailangan sila sa courtship na isang testigo. Kailangan Chinese. Kung ako sa labas, sasalita ako ng Chinese. At ikaw na lumabas. Ako, kinuha nila. Nagalap sila ng pangalan ng Chinese. Sa kanto na raon, pinaglalabasan namin. May hardware. Golay hardware. Sa skit na ito, ipinakilala si Pidol bilang Golay. Ting tong tang. Kailangan nila isang isip na kuhan, testify. Kung mo ako nag-i-inchik doon sa labas, pag nag-uusap kami minsan, yung mga kwentuhan, nag-i-inchik ako. Ito niya, marunong mag-inchik na kuhan, ng tindahan. Bakit natin yung baston? Nagsabi mo, hindi ako Mula sa pagiging dancer at komedyante sa vaudeville, pinasok din ni Pidol ang pagiging talent sa radyo. Ang skit na ito ay base sa isang nakakatuwang karanasan ni Pidol bilang isang radio talent. Tuwing sasapit ang ikalima ng gabi, amin pong inihandog sa inyo. Kinuha ko ni Conde Ubaldo. Meron siyang mga radio show. Kinuha muna ako sa sustaining, yung walang bayad. Ang bayad, yun lang mga ini-sponsor, yun lang binabayad sa amin. Halimbawa, Ropex, si Charon. At dyan nagtatapos ang programa. Sumikat man si Pidol sa pagpapatawa sa radyo, telebisyon at pelikula, hindi dapat malimutan na una niya tayong iniliw sa pamamagitan ng pagsayaw. Narito sina Edgar Alan Guzman at Rojon Cruz sa kanilang version ng isang dance number na pinasikat ni Pidol at Bayani Casimiro sa pelikulang Football Mambo.
Susunod, ang hari ng komedya sa mundo ng pelikula. Siguro yung pinaka-unforgettable na moment na na-experience ko with Tito Dolphy, aside from all the other moments, syempre, no, is yung first time ko, yung very, very first movie ko. May parang special guest role lang ako kay Tito Dolphy. Sobrang nag-uumpisa pa lang ako noon. Syempre, pag sinabi mo, di ba, na makakasama mo si Dolphy sa pelikula, sobrang big time yun, di ba? Nagkasama kami ni Tito Dolphy sa isang episode ng show niya na supposed to be drama yung eksena namin, pero yung mga sinasabi niya, puro comedy. Alam mo yon. And he was so good in it kasi ako tawa na ako ng tawa ng ganun dahil hindi ko matiis na hindi matawa. Pero siya seryoso pa rin. Alam mo yon na it just proves na he's not only a great comedian but he's also a great dramatic actor.